Bastos pa rin talagang bunganga ng batang yon. Halos manginig ang laman ni Mrs. Castillo sa sinabi ni Kiara kay Zion. Sa harap pa mismo nila mag-asawa, hindi talaga ito nahihiya. Bagay na pinagtawanan lamang ng kanyang asawa. Naku naman, honey, hindi ka pa nasanay sa kanya. Ganun lang naman talaga magsalita si Kiara. Pagtatanggol ni Mr. Castillo sa dalaga. Hayaan niyo ma, ako ang bahala sa kanya. Wika ni Zion, may panganib na hatid ang mga tingin nito sa dalaga. Hindi pala masarap ha? Tignan natin. Sa loob-loob naman nito. Nakaalis na noon ang dalaga para tunguhin ang tutuluyan nito na luma nilang bahay. Mabuti naman anak at naisip mo yan. So paano aalis uli ako? Ikaw nang bahala sa kapatid mo ha? Ngayon lang siya uli bumalik dito kaya alagaan mo siyang mabuti. Nais niya rin magtayo ng business. Napalago mo tong rancho natin kaya alam ko marami kang tips na may babahagi sa kanya. Bilin pa ni Mr. Castillo sa kanya. Oo naman pa. Tumatango-tangong wika niya. Wala itong kaalam-alam sa gagawin niya sa ampon nito. Asahan ko yan ha? Nito na may kasamang tapik sa balikat niya bago ito sumakay ng kotse. Sinundan niya si Kiara. Naabutan pa niya ang 3 trabahador nila sa farm na nandoon para lamang tulungan ito na maglinis sa bahay. Kayong lahat, makinig! Natigil sa paglilinis ang 3. Bumalik na kayo sa trabaho niyo at iwan niyo ang babaeng yan. Hindi mo sila maaaring paalisin dito. Si Uncle lang nagsabi na tutulungan nila ako. Hindi ba nakikita? Marami akong kailangang buhatin sa loob. Paano ko makakayang linisin yan sa dami ng tambak? Problema mo na yon. Halika kayo. Ang sino man di susunod sa akin, tanggal na sa trabaho. Saad niya na ikinatakot ng 3. Pasensya na Ma'am Kiara. Ayaw namin mawalan ng trabaho kaya susundin namin si Sir Zion. Natatawa na lamang siya habang tinitignan ang nag-aalimpuyong mukha ng dalaga. Sige lang Kuya Zion, magsaya ka. Akala mo ba di ko kaya? Kaya ko linisin to mag-isa. Maigi naman, bilisan mo. Kundi wala kang tutulugan ngayong gabi. Uulan pa naman, sa tingin ko. Napatingin pa siya sa medyo makapal na ulap. At para sabihin ko sa'yo, bawal kang makitulog sa barracks ni Basti, naintindihan mo? Sabi pa niya rito, dinampot niya rin ang mga walis, basahan, timba na gagamitin sana nito sa paglilinis bago siya umalis. Grabe talaga kayo kay Ma'am Kiara, Sir Zion. Hindi na kayo naawa sa kanya. Hayaan niyo siya. Parusa ko yan sa ginawa niya. Kulang pa nga yan eh. Wika niya kay Basti. Hapon na nang silipin niya ito. Nagulat siya nang matapos na ito. Bali buong sala lang ang tanging inukupa nito. At tinambak sa kabilang kwarto ang mga mabibigat nilang kasangkapan. Tumaas ang kilay niya at nakapamaywang dito. Malakas ka pala ah. Di niya maisip kung paano nakaya ng manipis na katawan nito ang mga lumang cabinet, double deck, sofa at mesa na itinambak nito sa kabilang kwarto. Ikaw lang naman ang nag-iisip na mahina ako. May pagmamalaking sagot ng dalaga sabay punas ng pawis sa noo. Tama ka. Dati iniisip ko, kuting ka lang. Halimaw ka nga pala. Nabitawan nito ang basahan na lumapit siya. Anong gagawin mo? Naalarmang sabi ng dalaga. Ahakbang sana ito para iwasan siya. Kaso, na-corner niya ito sa gilid ng pader. Habang nakatukod ang dalawa niyang braso para bakuran ito. Hindi ba sabi mo, hindi ako masarap? Bakit ngayon, natulala ka? Nakatitig niyang sabi sa nanginginig na labi nito. Marahil ay di nito inaasahan ang paglapit niya ng husto. Amoy bulaklak ka pa rin kahit naliligo ka na ng pawis. Anas niya sa medyo paos na boses. Inilapit pa niya ang bibig sa labi nito. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit nitong hininga na pamilyar na sa kanya. Aminin niya nakakatuksong ang kinin ang labi nito na para bang hinog na cherry. Pero mas mag-e-enjoy pa yata siya sa naiisip niya. Nakapikit ito at wari niya ay hinihintay nito ang paglapat ng labi niya. Ngunit di niya ito pagbibigyan sa inaasam nito. Nasisiyahan siyang makita ang tila na uuhaw nitong mga labi niya. Ouch! Aray! Halos mapamura siya sa sakit nang bigla siyang tuhurin nito. Pusit kang babae ka! Anas niya. Hindi ba sabi mo halimaw ako? Pwes, totoo yun, kaya mag-ingat ka. Hindi na ako yung dating bata na naghihintay ng lollipop na isusubo mo. Nangingising-ngising sabi nito na may matang nagdiriwang dahil namimilipit siya sa sakit. Ang sakit ha?
Kundi niya lang sa poong gitna niya, makakatikim na sa kanya ang babaeng to. Hindi nga lang siya makagalaw dahil yung lato-lato niya ay parang nadurog. Kapag naging baog ako, humanda ka sa akin, ikaw ang sisisihin ko. Kinakapos niyang sabi. Napaupo na siya noon sa sahig dahil tuluyan na nanghina ang mga tuhod niya. Hindi ka baog, kaya huwag ka mag-alala. Kumulubot ng husto ang noo niya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Sabi ko, walang nababaog ng dahil lang sa nasipa ang itlog. Pero wag ka magkakamaling ulitin yon dahil alam ko may namatay na sa pagsipa doon. Ngayon, pwede ba? Umalis ka na, di pa ako tapos maglinis. Walang narinig na sagot ang dalaga mula kay Zion. Nakayukyuk ito sa sahig habang sapo pa rin ang gitna nito ng dalawang kamay na para bang wala ng lakas. Kaya naman nag-alala na siya, lalo tila ba di na ito nagre-respond sa kanya. Kuya Zion, okay ka lang ba? Napaluhod siya sa harap nito. Kuya Zion, please magsalita ka naman. Inalog-alog niya ang ulo nito para lang magising. Kaso wala, kaya naman medyo nanginginig siya sa takot. Napuruhan na yata. Kuya Zion, please, gumising ka. Naluluhan niyang sabi. Patuloy niyang inalog ito hanggang sa bumukas ang mata nito. Naikulong pa niya ang mukha nito sa palad niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi, pinagtitripan mo ko, nasipa tuloy kita. Sising-sisi niyang usal. Nakatitig naman sa kanya ang malamlam nitong mga mata, kaya medyo nakahinga siya. Okay ka na ba? Hindi na ba masakit? Sorry talaga ha. Di ko sinasadya na lakasan ng sipa ko sa'yo. Dahan-dahan tumigas ang panga nito sa kanya. Nalaki na lamang ang mata niya nang hawakan nito ng mahigpit ang leeg niya. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mata kasabay ng marahang pagbagsak ng mga luha niya sa pisngi. Hinayaan niya ang binata na gawin ang sa tingin niya na makakapagpagaan sa loob nito. Nang sa ganon, mawala na ang puot na nararamdaman sa kanya. Napamulat siya na lumuwag ang hawak nito sa leeg niya. Salamat na lamang at di siya nito nagawang saktan kahit pagigil na gigil ito sa kanya. Yayakapin sana niya ito nang iharang nito ang braso. Hindi ibig sabihin na hindi kita sinaktan, close na ulit tayo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Humanda ka sa akin bukas. Anito at tumayo. Paika-ika itong lumabas sa bahay niya. Kiara! Kiara! Nagising siya sa nakakabulabog na boses ni Zion noong umaga. Expected na niya na gagawin nito ang pagpapahirap sa kanya dahil sa kasalanan niya kahapon. Bakit ka naririto? Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi pa ako tapos sa'yo? Sumunod ka. Para naman siyang aso na bumuntot dito hanggang sa makarating sila sa kulungan ng mga baka. Ikaw ang maglinis niyan. Napatakip siya ng bibig nang makita ang mga nagkalat na dumi sa sahig. Hindi ko kaya. Todo iling na sabi niya na may pagtakip sa ilong gamit ang braso. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Huwag mo na subukan pa lumapit sa akin upang magkabati pa tayo. Dahil hindi mangyayari ang gusto mo. Lalo na nadagdagan na naman ang kasalanan mo sa akin. Pumormal ang mukha niya sa sinabi nito. Oo na, gagawin ko na. Di niya napaghandaan ang mga igaganti nito sa kanya. Di nga siya sinaktan ng pisikal, pinagod naman nito ang katawan lupa niya sa paglilinis ng mga kulungang baka. Kaya naman nung gabi, talo pa niya ang sinuwag na 10 baka sa sakit ng katawan niya. Pakiramdam niya, di na yata siya makakabangon. Bukas kapag ganito pa ang pinagawa niya sa akin, baka hindi ko na makaya. Para ba maiiyak na daing niya? Paano nga kaya kung ganun nga? Lagot na. Inilapat niya ang likod sa kama, bawal siya magpuyat. Kailangan may lakas siya para bukas. Lalo na at wala pa ang kanyang angkel. Kaya malamang bukas, panibago na namang araw ng kalbaryong kasama ito. Matapos niyang maligo at magbihis ay lumabas na siya ng bahay. Mabuti naman maaga kang gumising ngayon. Akala ko ako pang gigising sa'yo. Sabi nito na mabungaran niya. Ano na naman ang ipapagawa mo? Di pa nagsisimula, nanlalata na ang boses niya sa tanong dito. Halika. Dinala siya nito sa greenhouse. Heto, maglagay ka ng pataba dito. Dito mo yun kukunin sa sako. Turo nito sa sako nakabukas na. Para na namang luluwa ang sikmuran niya nang mabistahan nito ng maigi. Kamukha kasi nito yung tinanggal niya sa kulungan ng baka kahapon. Kahit natuyo na ito, parang lupa na. Galing pa rin ito sa tiyan ng hayop na yon. At maisip pa lang niya, nangingilabot na ang laman niya.
Ayan, dumampot ka. Ihalo mo dito sa lupa. Kakamayin ko? Nakangiwin tanong niya. Alangan naman pa ang gamitin mo dyan, Kiara. Natural, kakamayin mo yan. Huwag kang mag-alala, damo lang yan. At hindi mo ikakamatay ang paghawak dyan. No way, hindi ko kayang gawin to. Todo reklamong sabi niya. Madali akong kausap. Kung ayaw mo, umalis ka na lang at bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Talagang aalis na ako. Hindi ko kaya ang mga pinapagawa mo. Ang sama mo. Porket umalis si Uncle, pinapahirapan mo ako? Di na niya napigil ang pangalmahan nito. Kung ganon, bukas ang trangkahan ng rancho para umalis ka. Sabi nito na ikinatahimik niya. Wala naman siya mapagpipilian kundi sundin ito. Sayang naman ng ilang araw na niyang effort kung susuko siya. Di bale, makuha niya lang talaga ang pera niya ay hindi na siya magpapakita sa lalaking to. Miss Kiara, napalingon ng dalaga nang marinig si Basti. Bakit ba? Abala siya noon sa paglalagay ng pataba sa huling plat at patapos na siya. Pinapatawag kayo ni Sir. Lumabas daw kayo pagkatapos nyo. Oo, wika niya. Paglabas niya ng greenhouse ay nakita niya si Zion sa labas. Ano na naman ang ipapagawa mo? Tanong niya nang mapuntahan ito. Magdidilig ka ng talong. Lahat ng to didiligan mo. Muestra nito sa kanya sa mahabang plat ng talong na may 6 na linya. Kinuha na lamang niya ang hose na nakaikot sa may paanan ng gripo. Oops, huwag mong gamitin yan. Pigil nito na ikinataas ng kilay niya. Bakit? Magdidilig ako. Ito ang gagamitin mo. Mano-mano. Napatikwas ang kilay niya sa iniabot nitong timba at tabo. Really? Natatawa niyang sabi. Oo, di siya nagtatrabaho sa bukid. Ngunit kita na niya na aabutin siya ng siyam-siyam pag ito ang gagamitin niya. Oo, may problema? Naikuyom niya ang kamao. Gusto talaga siyang pahirapan ng lalaking to. Mabuti sana kung maikli lang ang talong nito. Talungan pala. Mahaba kaya yon? Hindi mo kaya? Sige, may ipapagawa ko na iba. Itinapon ang hawak nitong timba sa damuhan saka siya nito iniwanan. Pinulot na lamang niya ito bago pa siya nito paalisin sa farm. Makakaganti din ako sa'yo. Nanggigigil niyang sabi dito sa isipan bago niya ito sinahod sa yard hydrant. Mabuti na lamang at medyo malapit lang ito sa taniman. Kaso, nakakahingal pa rin ang magpabalik-balik. Pakiramdam niya, hapon pa niya ito matatapos. Ang daming punong kanyang didiligan. Ouch! Napadaing siya nang may humila sa blouse niya sa likuran. Bakit ba? Singhal niya kay Zion na nasa likuran niya. Magdidilig ka lang, ang sexy ng suot mo. Next time, pwede ba magsuot ka ng tamang damit na pambukid? Ang sama ng tingin nito sa katawan niya. Sorry, ito lang ang damit na nadala ko. Hindi ko naman kasi alam na sa bukid pala ako magtatrabaho. Nakabili ka na nga ng gamit mo sa bayan, hindi ba? Oo. Sa susunod na pagpunta mo doon, baka pwedeng bumili ka ng damit na aangkop dito. Crop top kasi ang suot niya, kapartner ng rugged jeans na fit. Kaya naman kaunting galaw lang niya ay kita na ang maputing likod at maliit niyang puson. Wala naman siyang pakialam doon dahil mas iniintindi niya ang pagdidilig ng daang-daang puno ng talong nito. Malay naman niya na mapapansin pala yun ni Zion. Suotin niyo na tong jacket ko, Ma'am Kiara. Sabi ni Basti sabay hubad ng jacket nito. Sinabayan ni Zion ang paghubad ng jacket ni Basti. Ako mangiaabot na ito ng lalaki nang biglang hilain ito ng binata at iniabot kay Kiara ang jacket niya. Ito ang suotin mo. Ani nito sa dalaga. Ayoko niyan, yung kay Basti na lang. Nakakahiya sa'yo, baka... Hindi na nakapagsalita ang dalaga nang kabigin siya nito patalikod at sapilitang ipasuot sa kanya ang jacket nito. Hindi na lamang niya binigyan ng ibig sabihin ang ginawa nito. Panigurado siya, wala lang ito sa binata. Hindi naman ito first time na kunwari ay may pakialam ito sa kanya. Ang akala niya tapos na ito. Nagulat pa siya nang isaklob nito sa ulo niya ang straw hat na hawak nito. Mainit na, baka magka-sunburn ka. Sisihin pa ako ni Papa. Inikutan niya lang ito ng mata bago tinalikuran para magpatuloy sa pagdidilig. Pagkadilig mo dyan, tama na muna. Mainit na. Baka masira na ang tanim sa tindi ng sikat ng araw. Mamayang hapon ka na lang uli magpatuloy. Wika nito. Nilapag niya sa damo ang timba na may lamang tabo matapos niya magdilig. May ipapagawa ka pa ba?
Nagkusa na siya nagtanong. Alam niya di ito papayag na nakaupo siya, lalo't wala pang break time. Sumunod ka sa akin, may pupuntahan tayo. Himala nga, pinagbukas siya nito ng pintuan. Saan naman tayo pupunta? Huwag ka na maraming tanong, sumunod ka na lang. Nito, lumabas sila sa farm papunta sa kabayanan. Nalaki pa ang mata niya nang huminto sila sa tapat ng isang hotel. Baba. Anong gagawin natin dito? Niya, nang di kumikilo sa kinauupuan niya. Bumaba ka na. Naiirita na agad dito sa di niya pagkilos agad. Ayoko. Sabihin mo muna kung anong gagawin natin dito. Nahihintakutan na wika niya. Di niya makalimutan ang nangyari doon sa bahay niya last time. Sobrang kabado siya noon. Hindi na niya talaga mabasa ang isang to. Minsan, nawiwirduhan na siya. Pinagnanasahan na ba siya nito or what? Kung ano man ang gagawin natin dito, wala itong kinalaman sa maruming pag-iisip mo. Hindi mo ako kagaya, Kiara. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Mabuti na lamang nasa labas na si Zion. Kundi nakita nito ang pangungulay longganisa ng pisngi niya. Mag-asawa na nasa mid-40s na ang naghihintay sa kanila sa lobby. Ang sumalubong pagkapasok nila sa isang malaking hotel. Maupo kayong dalawa, Mr. Castillo at Miss Almazar. Agaw ni Zion sa ginang na nakatingin kay Kiara. Assistant ko siya. Thank you. Formal na wika ni Kiara sa ginang. Nag-usap lang ang tatlo tungkol sa negosyo. Ayon sa mga ito ay magsusupply daw ng gulay ang Castillo Farm sa hotel ng mag-asawa 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos nun ay lumabas din sila. Bakit mo nga pala ako sinama? Tanong niya noong nasa sasakyan na sila. Sabi ni Papa, turuan kita kung paano mag-manage ng negosyo. Kaya to ginagawa ko. Para kapag natuto ka na sa akin, mapapanatag si Papa na hayaan ka. Para maging matagumpay sa negosyo, dapat alam mo lahat ng pasikot-sikot dito. Mula sa maliit na bagay na pinanggagalingan nito, hanggang sa kung paano i-market ang produkto mo. Okay, alam ko na yon. Marketing ang kinuha ko. Actually, may business ako bago nagpunta dito. Balak ko nga sana magtayo ng shop, kaso kulang ako sa budget. Kaya ako naparito kay Uncle para mag-withdraw. Kaya lang sabi ni Uncle, kailangan daw magkasundo muna tayo bago niya ibigay yung hinihiling ko. Kaya pala sunod ka ng sunod sa akin dahil may kailangan ka. Tumatango-tango nitong sabi sa kanya. Akala ko pa naman gusto mo talagang bumawi sa akin. Ang tila pagtatampo nitong sabi. Hindi ba mas masakit kung magsisinungaling ako sa'yo? Mabuti na yung alam mo. Kung pahirapan kita para matagalan ka makuha ang pera mo. Fine, mas lalo ka maasar sa mukha ko kapag pinatagal mo. O di kaya naman, iisipin ko naman na gusto mo lang ako makasama na matagal. May panunodyo niyang sabi na ikinasalubong ng 2 kilay nito. Ganun ha? Lakas din talaga ng tama mo no? Para isipin na may gusto ako sa'yo, Kiara. Huwag kang mangarap. Kung dati kapatid pa ang turing ko sa'yo, ngayon hindi na. Dahil para sa akin, isa ka lang naligaw na aso sa rancho namin. Ikaw naman Kuya Zion, alam mo ang tingin ko sa'yo? Ang palaya ka, mapait. Nilabian pa niya ito para asarin. Kawawa ka naman, tatanda ka mag-isa. At least, meron akong magulang na nagmamahal sa akin. Matanda na sina auntie at uncle at hindi habang buhay nariyan para samahan ka, Kuya Zion. Wika niya. Akala siguro nito, masasaktan siya kung ipapaalala nito sa kanya na ulila na siya. Tanggap na niya na wala na siyang magulang. Huwag mo akong matawag-tawag na kuya, hindi kita kapatid. Matiim na sabi nito habang patuloy sa pagmamaneho. Fine, Zion. Di pa patalong wika niya. Bigla silang huminto sa isang resto. Bakit tayo tumigil dito? Dito ka lang sa kotse, ako lang ang bababa. Sabi nito, pumasok ito sa resto at nakita niya si Nea. Tingin niya, pag-aari ito ng babae. Nakita niya kasi si Rustico na tila inuutusan nito. Nakailang balik pa ito sa pwesto ng 2 para magdala ng mga pagkain. Ang tingin niya, masasarap yon. Maubos pa kaya nila yan? Naglalaway niyang tanong habang nakatingin sa isang buong manok na nasa tray. Nagsisituloy siya kung bakit niya ito tinawag na ampalaya. Ginutom tuloy siya.